What's up guys? Panibagong araw, panibagong camping adventure na naman ang gagawin natin. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Nueva Vizcaya. May isang magandang campsite doon guys na maganda at gusto namin i-explore. Medyo malayo-layo lang, pero maganda yung yung landscape ng lugar. Then meron silang strawberry picking. So samahan nyo kami guys sa camping adventure na to sa Nueva Vizcaya. Tara. It's already 8 AM guys. Bali nasa San Jose, Nueva Ecija na kami. So meron pa kaming 3 hours and 14 minutes para makarating sa Nueva Vizcaya, doon sa campsite mismo. So umalis kami ng bahay nasa 3 AM. So galing kaming Cavite. Bali malayo-layo din yung pinanggalingan namin. Yun, so mga time of arrival namin is mga nasa 11 AM. So siguro tansya mga 12 na yun siguro kasi may mga CR break or toilet break. Sige guys, update ko ulit kayo mamaya kung saan na tayo banda. It's 9:10 AM guys. Bali kakalagpas lang namin sa signage ng welcome arc ng Nueva Vizcaya. So doon yun sa o dito yun sa Dalton Pass. So pababa naman. Santa Fe, Nueva Vizcaya tayo guys. Bali dito yung may pakaliwaan papunta na Maliko, tagos sa Villaverde Trail ng Maliko, Pangasinan. Nasa na tayo, Bambang Nueva Vizcaya Sentro. So it's already 10 AM. Bayumbong na tayo guys. Nakalagpas na natin sa welcome arch nila. Medyo matraffic lang doon dali na sa Bambang. Time check guys, already 11:12. So mula doon sa Marlica Highway kumanan tayo papasok. So mga nasa 6.3 kilometers na lang para marating natin yung campsite. Then mga 10 minutes yung remaining na oras.
paakyat na tong area na to guys. Strawberry farm. Park muna tayo. Oh, may ano dito. Ano yan? Ano tawag dyan? Bahay ng Igorot. Nandito na tayo sa aming farm, strawberry farm ni ate yung mayari. May dalawang area doon yung campsite dito, yung car camping, so mamili daw tayo doon. So ano niyo muna tayo doon, yung guide. Guys, nandito na kami. Yan, tingnan nyo, ang ganda ng burol. Survey mo namin yung area kung saan kami hindi mo problema pag nagputik yung daan. Pero mukhang matigas naman. Kasi yan, dito si daan paakyat. Maganda yung lugar, maganda yung landscape ng lugar, yung terrain. At yun nga, nabalahaw kami dahil malambot na siya din yung kakaulan lang daw nakarang araw. Kaya naka-all rin dahil sumulong at hindi pa rin. Kaya medyo nalangan kami dyan.
guys, kakatapos natin mag-set up. Medyo pawis na pawis. Mainit siya kasi gumalaw ako. Pero pagka nakaupo ka lang, may malamig naman na hangin na dumadampi. Kaso ngayon lang talaga is wala na yung amihan, umakyat eh. So umakyat yung shear line. Ayun. Maulan dito sa Luzon. So in-expect natin na baka umulan maulap. Pero yun, may hangin na malamig na dumadampi kasi mataas tong area na to. Bali rolling hills tong area ng campsite. Tapos marami kang makitang rolling hills din, paikot dito. Ganda ng view niya. At least nakapag-set up na kami. Umulan man, meron na kaming tarp. Pero mas maganda sana kung hindi ganun ko uulan para hindi mahirap gumalaw. Pero in case naman, okay naman, ready naman tayo. May available din dito na strawberry picking. So pwede kang mag-inquire doon sa natanong ko rin kanina yung may-ari. Doon sa restaurant nila na may available naman na strawberry picking, parang 600 per kilo. O nga pala yung entrance namin dito ay lang 350 overnight na yun, dalawa na kami at saka plus yung sasakyan. So bali 2 nights kami dito, dalawa nung isis ko, so mapapatak ng 700 lang, sobrang mura. So yung mga available naman na CR dito paikot, parang 3 CR yung available dito sa area. Meron daw dito malapit sa amin, meron doon sa kabila. Siguro pakita ko mamaya pag nag-drone shot ako. Ayan, merong mga CR rin dyan paikot. Ayan guys, kakagising na natin. 5:40 na ng hapon. Grabe na nagpahinga talaga kami ng maayos kasi yun nga, kulang pa sa tulog. Gawa ng biyahe, medyo malayo-layo din kasi. So mga 9 hours yung biyahe namin mula Cavite. Sayang mo na tayo habang maliwanag pa. Para mamaya ulam na lang yung lulutuin.
Gutom na kami. Magluto muna kami ng ulam. Isda siguro. Kami binili naman ko ng isda. Nagprito na lang kami ng pampano kasi para mabilis. Gusto mo pati? Gusto mong sound?
guys, dito namin ngayon. At yun nga, malamig yung yung umaga dito. Nanginig ako kanina at hindi ako nakapagkumot kahit naka-jacket. Maganda yung lugar. Matahimik. Lalo na kami lang dito nagka-camp ngayong araw. May mga naman, mga dumadating na mga bisita na nag-tutor. Pero yun nga, madalang pa lang ngayong umaga. Tingnan guys, oh. Medyo makulimlim lang ngayon kasi gawa ng maulap. Di din lumabas yung yung sunrise doon sa kabilang dulo. Ayan. Diyan dapat daw yung lalabas yung sunrise. Kaso lang wala ngayon. Gawa ng natabunan ng ulap. Mataas na siya ng medyo sumikat. Ayan, magkape muna tayo. Talaga makulimlim talaga yung panahon ngayon guys. Pero pabor to kasi pag mainit naman, talagang ramdam mo rin yung init kasi sa tent. Kaya mas okay na rin na ganito. Kaso lang yun nga, yung power station namin nasa nasa 59%, so kailangan namin mag-charge. Try ko i-charge yung solar panel niya kung ilan yung makuha niyang input ng power.
Bale, ito pala guys yung yung bago naming power station. So talagang nag-invest kami para sa power station. Gawa ng kailangan natin ng power pagka nasa camping tayo. Power supply. Kasi meron kaming mini ref or portable refrigerator, which is kailangan talaga ng power supply. So kahit mag 2 days kami, kaya na power supply namin. So ito pala guys is yung EcoFlow na Delta 2. So nasa 1048 watts yung niya, yung capacity. Then yung solar panel na kasama dito sa bundle na to ay yung 160 watts na solar panel. Bale, itong Delta 2 power station ng EcoFlow guys is meron siyang mga USB port, 4 na USB port. Then may dalawang USB-C. Then may sarili siyang switch. Pag hindi mo siya gagamitin tong mga port na to, okay lang i-off or i-on. Then andito yung power button on nya. Then sa likod naman andito yung mga mga outlet. Ayan. So naka universal yung mga outlet nya. 4 na outlet, din may sariling switch. Dito naman yung mga input nung charging. Ito yung sa household na plug ng charging. So may kasama to sa sa package na mga cable for charging. So I think 3 ata yun na magkaiba-iba yung rating capacity. Tapos ito yung sa solar. Ito yung input nung sa solar. Tapos sa baba meron ditong output din for car charger. Yan, meron siya dito. Yan. So kung may katulad dun sa ref namin, may yung charger niya, pwede rin yung supply niya pwede rin na pang sasakyan. So pwede rin yun yung gagamitin, or meron din siyang kasi option na pang normal na outlet. So doon na lang namin sinasaksan normal outlet. Bali, ito pala yung solar panel niya guys, 3 fold. Then ito ay 160 watts na capacity ng input, or ibig sabihin yung kaya niyang i-accommodate or i-absorb 160 watts. Kadalasan pag full sun na testing ko to, mga nasa minsan nare-reach niya yung 50 pag talagang tirik na tirik yung araw. Hindi ko pa lang na naabot niya talaga yung max na 160. Pero yun nga, kasi may mga pa yun parang may mga nawawala pa yun doon. So hindi niya talaga mabibigay yung buong 160. Ayan. Basta sundan nyo lang parati yung angle ng araw, tapat nyo lang. Kasi meron naman tong parang pang tama dun sa araw. Kailangan yung shadow nitong black, papasok siya diyan sa loob nung circle na yan. So kailangan matapat mo yun para at least maximize yung na-absorb yung power. And then may sarili itong stand sa likod, support niya yan, para kung nakatayo konti, ayan, ma-angle mo siya. Then connected na siya sa sarili niyang cord ng positive negative. Ayan. Tapos itong package kasi na yan, may kasama na siyang cord ng charger ng solar. So ito yung doon pa kabit sa panel, kasama na yan sa panel. Then itong isa naman, yan, ito mula dito sa connection ng male and female, ito yung papuntang power station yan. Hindi ko lang alam kung kasama to pag bumili itong cord na to, kung pag power station lang yung binili mo. Ayan. Madali lang siya i-gamitin. Kasi plug-in lang lahat pagka taga gusto mo siyang gamitin, saksak mo na lahat. Okay na agad yung system, kaya nang mag-charge agad. Yun lang, kailangan lang may araw talaga.
Ngayon kasi makulimlim, maulap nga eh. Halos di mo makita yung araw. Pero minsan nakaka-absorb siya ng 27 to 30. So ngayon nga 20 lang kasi sobrang makulimlim. So ito yung indicator ng input, ay yung input. So naka 20 siya. Kaya paano. Tapos ito yung capacity ngayon nung yung laman pa niya nung power station. Ito naman kung anong gamit isasaksak mo, re-recompute siya dito kung ilang hours yung itatagal niya based dun sa consumption na nilalagay mo. Ayan. Tapos dito, ito yung output. Ito naman yung kinakain ng appliances or gadgets na isasaksak mo. So yung max output niya pala is kaya niya ng 1,800. I think kaya nito yung aircon kasi hindi lalagpas ng 1,800. Pero yun nga, mabilis lang ma-drain yung battery, parang ganon. So na-try ko rin ng power tools to sa bahay, okay naman. Pero yun nga, mabilis niya lang talaga i-drain kasi naman sa 750, 780, 760 mga ganon kasi yung rating capacity no, mga power tools dun sa consumption niya. Ayan. Okay to guys na investment kasi pagka brown out, magagamit mo siya. Hindi lang siya sa camping, parang emergency backup din ng power sa bahay. Then to guys, maano mo siya, monitor mo siya sa phone. Pwede nga siyang wifi connected, iwan mo sa bahay na naka-on kasi hindi naman ganun kalakas yung kain niya sa sarili niyang power pagka inawan sa bahay. Pwede mo siyang i-monitor yung capacity niya kung may nakasaksak ka doon through yung app nila ng EcoFlow. Maganda to guys na investment para sa hindi lang sa camping, personal din na yung power emergency backup. Tapos ito pala guys, may sila dito, info kung paano nabuo yung pangalan ng Humming Farm or yung Humming Strawberry Farm. Ayan, pinag-combine na pangalan ng parents ng may-ari. Ayan. Tama naman ang dito, ang daming ibon. Pagka umaga, maririnig mo na ang dami talagang tunog ng ibon. Kahit hanggang ngayon late na siguro nga nasa 8 na ata. Pero ang dami pa rin maririnig kang ibon. Itong camping area nila guys, parang burol kasi to. So may mataas na portion, kung makita nyo dun sa drone shot ko. Ito yung portion na yun na pinakamataas na area. Yan, so may puno dito na 2 piraso yung Jimelina na puno. Tapos yung upuan, ayan. Tapos yan yung namin sa baba, yung tent. Ayan. Then sa pagka umaga minsan may sea of clouds, yun nga mababa. Pero minsan kasama to sa area ng sea of clouds, natatabunan yung paligid. Ganda yung view niya. Overlooking siya doon sa mga rolling hills din sa dulo. Actually paikot tong mga rolling hills na to Ayan. Ayan. Buo yan. Biskaya naman talaga kilala sa mga rolling hills na yan Ayan. Tapos doon yung entrance. Ayan, doon yung kalsada banda. Kung makita nyo sa drone ko, yun yung kalsada banda. Tapos doon din yung registration information at saka yung restaurant nila andun din. Then may mga cottages din sila na for rent, yung mga hut for rent. Ayan. Kung gusto nyo rin guys mag strawberry picking, meron sila dito. Ayan, yung portion na yan. Ito pala, ito. Yan, yung area na yan.
sa likod ng tent namin doon sa baba. Meron dyan fruit picking. Malawak din yan, halos yung ano nila, strawberry farm. Ayan. Tapos yung malaking strawberry doon, no. Malayo-layo lang to guys, pero nakaka-relax kasi pag pumunta ka sa mga lugar na ganito yung setting or landscape, tapos tahimik, tapos ano, maririnig mo lang yung matunog ng ibon. Bali yung CR pala nila dito guys, doon lapit sa kubo, doon sa tabi ng kubo na yon na ginagawa. Tsaka meron din dito isa, pakita ko sa inyo dito sa baba, parang malapit siya pagka pumasok ka, yung parang main road, access road nila dito sa loob. Ayun, ito yung isa. Ayun, yan, male and female yan. Tapos may shower na separate doon, meron din sa likod niyan, sa kubo kanina yung tinuro. Yan. So dito, dyan kami, so may lakarin kang konti. So ito yung area ng campsite nila. Tapos meron din ano doon, campsite din doon, may area din doon for camping, yung portion doon. Actually pinapili din kami kung saan gusto namin. Sabi namin dito na lang banda, mas maganda yung ano dito, yung view. Ayan, sasakyan namin dyan nakapark. So itong access road, patagos doon sa kalsada sa labas. Dito okay siya, hindi siya ganun kaputik na sabing mababalahaw ka. Pero pagdating dito, sobrang lambot. Dinala namin yung sasakyan kahapon. Plano na sana namin iakyat eh. And umulan daw ng ilang araw dito. Yung portion na yan dyan, nabalahaw kami. Buti may nag-rescue sa amin na magtulak. Di talaga makalis. Kahit pa naka-all terrain yung gulong, malambot talaga, dagdag pa ng damo, madulas siya kaalis. Kaya sabi namin, huwag natin iakyat, dito na lang i-park, tapos hinakot na yung gamit namin dito. Masyado mo na kasi po eh. Goal. Luto agad. Tanghalian, nagahan tayo guys. Brunch. Brunch. Oh, pag may trunk, may brunch.
foam pala yan. Andyan yung ilalim mo. Yung mahigaan mo. Tigat. Hindi pa sila naningil ng kalahati. Medyo nagugutom na kami. Nagugutom kami kakatambay.
Ganda-galingan ng mabagong kami. Pwede kayo saan dito po? Opo, maghanap po kayo. Sige. Thank you po. Okay, bukas na lang kasi nakasara pa. Yung sa madam hilahin mo. Hila. Kasi hila mo yan. Ba't tayo matikin at chicken at siya? Huwag yan. Hindi pa naman sa sa dulo. Doon sa kanan. Yan. Tapos kanan po. Pero pinakadulo ko na. Mag-strawberry picking kami ngayon. Malawak din tong strawberry picking area nila. Hanggang dun sa baba. Tapos may papasok ko dun sa gilid. From December daw to April to tong strawberry picking nila. So seasonal din siya. Pero may mga variety kasi na all year round. Pero ito daw seasonal daw kasi ito. Taka. Abnormal siya. Mag-almusal muna kami. Dito na kami kakain sa restaurant nila para matikman nila yung luto nila dito. Kaya na tayo daan sa baba. Sa may factory. Pero matinig kasi yung raspberry din sa ano, yung bakong kahoy, ganun yung matamis ba yun doon? Nalala. So yun yun. Raspberry. Matamis. Sige, baba. Ayan guys, dito namin nag-breakfast sa restaurant nila. Yan guys yung pagkain namin. Nasa kawayan siya. Ayan. Long silog at saka silog. Kasi Saka hindi siya green, kulay blue. oo nga, blue. Blue yung kanin.